Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Ngayon po, punta kami ng area to kasama yung aking pamilya kasi bakasyon na, walang klase. So, samahan nila ako doon sa area to. At si Junior, i-train natin kung paano magpakain ng mga kambing doon, mga manok. Para matuto siya, para may idea siya ba. Kahit hindi siya siguro mahilig sa mga hayop, pero at least maranasan niya yung buhay bukid or yung buhay na nasa farm, di ba? Para paglaki niya may choice na siya kung ano ang gusto niyang gagawin pag magretiro na siya. Sa mga panahon na yon wala na tayo, pero siya na yung bahala. At least mag-guide natin siya ng tama, maturuan natin siya kung paano mag-alaga ng hayop or magkaroon siya ng kahit kunti lang mang na idea. Si Jigger Third nasa likod. Hello Third. Tingnan niyo po yung paligid namin, oh. Parang may usok. Hindi ko po alam kung dahil ba yan sa pagbuto ng bulkang Kanlaon. Dahil yan. Dahil yan? Epekto yan sa Okay. Marami pong nag-visit sa atin, marami pong nagtanong kung effective ba tayo sa pagsabog sa bulkang Kanlaon. Malayo lang po kami mga kaprobinsya. Nasa north po yung Kanlaon. Parang nasa kalagitnaan po tayo dito. Nasa south po kami. Basta medyo malayo. Tingnan niyo po yung paligid namin, oh. Dahil po yan sa pagsabog siguro sa bulkan ng Kanlaon. Grabe yung epekto ng pagbuto ng bulkan mga kaprobinsya, oh. Umabot dito. Parang buong Negros yung apektado dahil sa ashfall. Yan. Pero buti lang tayo, medyo malayo lang tayo sa bulkan. Hindi tayo inaabot ng lahar. May kalayuan na po tayo. Yung Mabina ito Kanlaon, may kalayuan na yan. Pero yung asphalt umabot dito sa amin. Tingnan niyo po yung mga bulubundukin dyan, parang may fog. Pero type check 8:30 sa umaga, tapos may sinag pa ng araw. Hindi natin yan masasabi na yan po ay fog dahil sumikat na yung araw. Yan, oh. Halos hindi natin makita yung mga bulubundukin dyan. Blurry. Tingnan. Dahil po siguro yan sa ashfall, epekto sa pagbuto ng bulkan Kanlaon. No. Tingnan niyo po, oh. Napagaganda sana tingnan yan pag wala pang asphalt yung bulubundukin natin dyan, kasi nagsimula ng magkulay green yung mga bundok natin dyan dahil po sa ulan. Pero sa ngayon parang may fog. Malapit na po tayo sa baryo. Si Third, oh, nakabutan na. Let's go Third. I can't. We're too slow. Hey, a motorcycle, watch out! Come here. Stop na, no. Dili, musakay siya. No. Slowly. Careful. In the pool. Can we go in there? Yeah. Slowly. No. Daddy, can you carry me? No, it's okay because they have your boats. Say, slowly.
Gusto niyang sumakay ng motor. Are you okay? Oh no, we can make it. Oh no, they disappear. Okay na siya, pero kanina ayaw niyang maglakad. Gusto niyang sumakay sa ating likuran, magpabala. Oops, slowly. Oh, Kuya is there. Where's Mom? Wait, Daddy, keep me my boot. It's covered with water. Underwater. Yes. Yung ibon natin, oh, wala nang pagkain. Hello, pare. Kumusta ka, pre? Kumusta? Mahilig itong maligo mga kaprobinsya. Basta malagyan siya ng bagong tubig. Si Third, naligo na sa palanggana. Pare. Yan po ang mga salita na natutunan niya. Ayo, pare. Ah, pero palagi siya magsalita mga kaprobinsya pag siya lang mag-isa. Pero siya lang yung nakaintindi. Mulag na yung cellphone. O ka na ba? Le. Pero animation si Junior, oh, na mag-edit. Yung kulungan ni Bingo mga kaprobinsya, oh, tapos na. So nalipat na namin siya dito. Tapos pag tuwing gabi, ilagay natin siya sa taas para siya po yung gwardiya natin. At yung isang aso pumasok din para nagustuhan niya sa kabilang kwarto. At hindi naman siya medyo maliit, oh. Hanggang kasya lang naman si Bingo. Bingo, sit down. At hindi naman siya palagi dyan kasi paminsan-minsan palabasin naman natin siya. Katulad ngayon, palabasin natin. Bingo, sit down. Galit si Bunbun. Sit down. Oops. Bingo. No. Bingo. Sit down. Bingo. Let's go. Pagka i-detect ni Bingo basta magkalaba. Yung mga baka natin mga kaprobinsya, nakakain na sila ng tubo na sariwa. Kasi nakakuha tayo ng dahon ng tubo doon sa mga nakarang video po natin.
At sa wakas, yung kinain nila ngayon, hindi na mga tuyong dahon ng tubo, hindi na banana trunks. At ngayon, palabasin na muna natin si Limer. Yan po ang ginawa natin dito palagi, na pagkatapos kumain ni Limer, palabasin namin. At may cameraman tayo ngayon, si Jiga Junior. Madumi pa yung katawan ni Limer mga kaprobinsya. Hindi pa naikabit namin yung aming power spray. Pero pag may kabit yon, mapaliguan na natin siya ng gusto. Galit siya kay Bingo. Kainin natin sa damo doon. Ah. Oh, kain ni Mira. Si Limer, oh, doon na natin nilagay. Ayaw yung kumain dito. Magkuha lang tayo ng kunting napier dito. Kunin natin to para ibigay kay Limer. Yan po. Napier lang yung kinain niya. Ngayon po, puntahan natin yung ating baka na si Marimar. Uy, si Marimar mga kaprobinsya, oh. Natakot. Ang ganda na po ni Marimar, oh. Sa tuwing pumunta ko dito, naalala ko agad si Tanggol. Kumusta na kayo si Tanggol ngayon? Natakot siya kay Junior. Napakaganda yung katawan ni Marimar. Wala siya nasalot dahil nagdidipos siya sa kanyang nanay. Si Tanggol po, nabinta lang natin sa halaga na 33,500. 33 mil, 500. Yun po ang halaga kay Tanggol. Yan po si Marimar, oh. Pero wala po tayong balak na ibinta si Marimar. Si Tanggol lang noong una, parang nabigla lang tayo. Kasi may kaibigan tayo na pumunta dito. Nagtanong lang kung may baka ba tayo. Sakin natin si Marimar. Napakabait ni Marimar, oh. Ayaw tumakbo. Yung baka natin puti, naghintay pa tayo sa kanya na maglandi. Napakagandang baka din. Upgraded na. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman siya naglandi. Sabi ni Bron, pwede daw si Bitas ay yung pagkasahin natin. Pero ako po parang nagdadalawang isip ako kay Bitas. Kasi hindi ko pa alam kung anong resulta sa kanyang mga anak. Hindi katulad ni Pugi na proven and tested na po dito sa atin na magandang klase yung kanyang anak. Katulad ni Marimar. Kasi si Marimar, yung nanay niya native, si Basya. At napatunayan natin na magandang klase yung anak ni Pugi. Kaya yung gusto ko na kumasa sa kanya, yung si Pugi lang. Pero subukan lang natin para malalaman natin kung anong resulta sa anak ni Bitas. Pwede naman si Bitas yung pagkasahin natin. Kasi sa tingin ko si Bitas, pwede nang gamitin.
Lagpas isang taon na siya dito sa ating area. At medyo malaki na siya. Yan o. Yan. Napakagwapa. Kung nalalaki lang sana to, lagpas to sa 35,000. Yung ganito kaganda. Ngayon po, mukhang alam na natin kung paano mag-alaga ng baka. Pag gusto natin ibenta na magandang klase, dapat hindi siya natin ihiwalay agad. Tapos, lagi lang busog ba. Napakabilis niyang lumaki. Ito po, subukan natin to. Kung ano ang magiging resulta dito pag siya ay gawin natin inahin. Ito po, pag pwede natin gamitin si Lemer, pwede pakasahin natin to kay Lemer. Yan po ang balak natin. Basta maglandi na to. Si Lemer yung pakasahin natin. Yung baka natin pula, 2 beses na po natin siya napakasahan. Pero hindi po kami sigurado, baka ganun din yung ugali niya. Kasi nung una, nang dumating siya dito, sabi po ng nagbinta sa atin na buntis daw siya. At nagtaka po kami kasi pagkalipas ng mga ilang linggo, naglandi siya ulit. Pero nang pinakasahan namin, hindi siya tumama sa pagbilang namin nung si Pugi yung nagkasa sa kanya. Nanganak siya agad. So ibig sabihin, nang dumating siya dito, may laman na yung tiyan niya. Buntis na siya. So inobserbahan namin, baka ganun din yung ugali niya. Kahit nakasahan na siya, tapos pagkalipas ng mga ilang linggo o ilang buwan, maglandi siya ulit. Subukan na namin na obserbahan kung kailan siya manganak, kung mabuntis na siya. At yung mga kambing natin dito, yung mga buntis natin na kambing, medyo malalaki na yung tiyan nila. Ito po. Yan. Takot na tiyan. At yung isa. Yan. At yung pinapakain namin sa kanila ngayon, yung inigufera. Pinutol namin para sumibo naman sila. Kasi tag-ulan na. Malakas lang kumain ng inigufera. Pero si Lemer, ayaw niyang kumain ng inigufera mga kaprobinsya. Ito po, lalaki. Kapul. Tingnan po yung kambing natin na buntis. Oh, napakalaki na yung tiyan niya. Tingnan natin sa record mamaya kung mga ilang buwan na ito mula sa pagkasta. At yung turo natin, binalik namin siya dito sa kulungan kasi pag hayaan namin siya sa labas, parang magsawa siya sa mga babae. Nang may pumunta dito, nagdala ng kambing para magpagasta, ayaw na niya basta, baliwala lang niya. So yung ginawa namin, nilagay namin dito sa kulungan para hindi siya masyadong ma-expose sa mga babaeng kambing. Kasi pag sobra niya expose, parang nagsawa na siya, ayaw na niya kumasta. At wala naman tayo ibang lalaki ngayon, siya lang at si George. Tapos si George, hindi pa pwedeng gamitin. Yung mga kambing na to mga kaprobinsya, mga upgraded na to, yung 2 babae. Pero mga ganda na yung klase nila. Sila po yung balak natin na i-cross kay George para lalong gumanda yung kinalalabasan. Ito ay dumalaga kung saan na siya pumasok. At ito po yung anak ni Dayan, oh. Magandang klase din. Dito po may lalaki po tayo. Yan. Anglo. Baka bansot niya dati. Pero ngayon, oh, makintab na yung balahibo na. Mga ilan po yung kambing natin dito na sabay-sabay na buntis. So, mga 2 months siguro mula ngayon. Mukhang sabay-sabay din sila mga anak. I-check ko muna sa ating record
kung kailan sila mga anak para mabantayan natin. May isa din tayo dito na buntis, oh. Napakalaki din yung katawan niya. Nilagay namin siya sa kwarto para hindi siya masyadong tumaba. Yan, oh. Nung unang anak siya, 3 yung anak niya. At ngayon naman, napakalaki din yung tiyan niya. So sana po 3 din. At may lalaki din tayo dito. Ito ay para pangkatay lang to. Reserva yan. Baka may mag-birthday naman sa sunod ng mga buwan. Yan lang po ang ating kataye. Ito po. Ito yung nanay niya. Magkakapatid po sila mga kaprobinsya. Itong 3. Magkapatid sa nanay. Kaya wala silang sungay. Manang-mana sila sa kanilang nanay na walang sungay. Dati po napakapagit po sa ating mga kambing doon sa Iriwa. Halos lahat native. Ngayon, ilang heads lang po yung mga natira natin dito native na kambing. Kinalasan sa kanila, mga upgraded na. Ito po, hindi po ito upgraded kasi wala po ito halong native. Anglo yung nanay, buhay yung tatay. Pa dito, kapatid sila. Saan ito? Anglo. Lumaki na po gusto yung ating buhay rito mga kaprobinsya. Diyan ka lang muna ha. Huwag ka munang labas. Ang cameraman natin ngayon, si Jigger Jr. Oh. Kanina tinuruan siya ni mama niya kung paano mag-edit. Pero marunong na rin ito mag-edit. Practice lang yung kulang. Eh. Wala kaming ulam ngayon oh. Manghuli. Wala tayong ulam pag hindi tayo makahuli ng isda. Tingnan natin kung marunong ba. Pag gumalaw na yung nylon jig, ibig sabihin kinain na yung pain nyo. Hindi siya kami dito ng huli ng isda mga kaprobinsya. Yung last naming huli dito, nahuli pa namin yung eel na nakatakas dati doon galing sa ating rapalpan. Wala tayong ulam pag hindi makahuli. Ngayon po mga kaprobinsya, mukhang alam ko na po na wala na yung ating crayfish dito. Kasi andito po nakapunta yung ating eel. Huli na. May nagsabi po dati na yung mga crayfish, paborito yan kainin ng mga eel. So ang gagawin natin, bibili tayo ulit ng pangsimilya. Kasi nakuha naman natin yung eel. So malaki ang posibilidad na may chance na mabuhay yung ating crayfish pag mag-alaga tayo ulit. Okay, Jigger Jr. Hindi pa nakahuli. Saan na, Jig? Ito slug. Oy! Malapit na, Jig. Tingnan mo kung may pain pa ba. Nay, rag bulanit. Kailangan na masanay ka sa mga ganitong klaseng trabaho. Panghuli ng isda, hindi pa kakain. Wow! Hehe! Hehe! Dong Kems! Dong! Si Mrs. Anay! Grabe! Si Third sana? Ayun si... wow! Jigger Jr. Dalawa na. Na-enjoy na si Jigger Jr. oh. O pagkari ka tong saan, excited magkakain dong. Wala na. Wala na yung kwan oh. Butay daw ko ihag pain. May kuha ako. Oh. Okay na, pang ano na. Oh, Steam Kim ilang beses na. Papart. Gaan mo ba dyan na?
Ay! Big! Hurry up, Big! Look, Big! Hindi ko ka makuha nito. Si Kim Kim, oh, mga malalaki yung nahuli niya. You join. Wow, ang laki yung nahuli ni Jojo, oh. What's your suitcase? Usog sa ulan. May ulan na pa parate. Si third, hindi pa nakahuli. Wow. Uy, wala na ipa-enjig. Nothing. Daddy! Yes. What? Third! Nag-enjoy si Jigger Junior, oh, sa panghuli na isda. Third! Yeah. Go. Okay, tinatingnan mga kaprobinsya, oh. Si Junior naghawak ng payong para sa kanyang kapatid. Kahit basa na si Junior. Oh, Photo here. Photo. Dong, kuha mong tagsa dong. 1, 2. Next. 3, 4, and 5, and 6. Looks like. Ah, sa manong Jojo rin ditagyo sa. Oh no! Mga kaprobinsya, kaya na po yung ulam namin, oh. Tilapia Where's my fan? at saka kinilaw. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Jig! Jigger, dali na. Kuya! I'll come back. No. Oh. Hindi na lama. Nagala po mga kapatid. Wala ka gawin? Wala ka dala. Sarado. Bag? Mom, is your coconut thick? Kung sarado mo din, kaya tanong ka ron. No, no. Napakanin si Melis, oh. Kanin tayo sa sarap. Kaunti lang. Ay, bago ko nagkita ikaw. Hindi mag-awot yung kamay. Dito, dito. Binakaw mo. Third, sit down, third. Wala si bro dito ngayon. Lagi si Kaso.
Pag naipapilit di kayo, diba? Mahut. Peter, busog na. Saka din tutong kinain. Sit down, Dad. Sige, balik na. Si Junior kanina, na-enjoy siya sa panghuli ng tilapia. Sila ba kung nakuha daw? Daghan? Sila nakuha ba mga? Daghan? Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin dyan na nasa pagbansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. At shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Dodon Ributaso, atong amigo diya sa Hadiman, Dumaguete. Boss, shoutout po. Shoutout kay Sir Leonardo. Sir, shoutout po. Shoutout kay Victor Gabatan Vlog. Shoutout kay Eric Mariano from Tandang Sura, Quezon City. Shoutout kay Raymond Naparuta from Bohol. Shoutout kay Emmanuel Vinson. Shoutout kay Ate Mil Owen from Batasan Hills, Quezon City. Shoutout kay Viner Macaranas from Malasaki, Pangasinan. Shoutout kay John Ocampo from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout kay Jimmy Rosilio from Butuan City. Shoutout kay Alan Vargas from Barangay Laurel, Tanuan City, Batangas. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.